Paano kung sabihin ko sa'yo na kung sino ka ngayon, yung quirks mo, ugali, at pati paraan ng pag-iisip, pwede palang ipaliwanag gamit ang 7 powerful na theories? Welcome to another Brainy Bite with Psyche HR. Today, tatalakayin natin ang 7 major theories of personality. Ang personality ay simpleng unique pattern ng ating thoughts, feelings, at behaviors. O gaya ng tawag ko dito, PFB, Personality, Present Feelings, Behaviors, Patterns. Isipin mo, bakit kaya may isang kaibigan na sobrang outgoing, samantalang yung isa mas gusto lang magstay sa bahay at magbasa ng libro? Alamin natin. Una, meron tayong trait theories. Sinasabi nito na ang personality natin ay binubuo ng stable traits. Mga katangiang hindi basta-basta nagbabago. Ginagamit ng psychologists ang Big Five o OCEAN: openness, conscientiousness, extraversion, agreeableness, at neuroticism. Halimbawa, kung mataas ang conscientiousness ng isang tao, siya yung laging planner sa barkada, hinding-hindi nakakalimot ng itinerary. Sunod naman, psychodynamic theory ni Freud. Isipin mo ang utak mo parang iceberg. Yung nakikita sa ibabaw ay ang conscious mind, pero sa ilalim nakatago ang unconscious na sobrang laki ang impluwensya sa kilos natin. Malaki ang epekto ng childhood experiences at ang balanse ng id, ego, at superego. Para itong hidden files na tumatakbo sa background ng utak mo. Baliktad naman ang behavioral theories. Sinasabi nila na ang personality ay natutunan sa pamamagitan ng conditioning, rewards, at punishments. Naalala mo ba si Pavlov's dog na naglalaway sa tunog ng bell? O si Skinner na nagpakita kung paanong inuulit natin ang actions na may reward? Halimbawa, ang batang pinupuri kapag mataas ang grade, mas gaganahan pang mag-aral. Yan ang behavioral theory in action. Ngayon naman, humanistic theories. Nakatuon ito sa free will, growth, at self-actualization. Kilala dito si Maslow at ang kanyang pyramid of needs. Nagsisimula sa basic needs tulad ng pagkain at safety, paakyat sa love, esteem, at sa pinakataas, self-actualization. Isipin mo si Steve Jobs na humahabol sa creativity at innovation. That's humanistic psychology in full bloom. Sabi naman ng cognitive theories, ang iniisip natin ang humuhubog sa ating nararamdaman at ginagawa. 2 estudyante, parehong bumagsak sa exam. Ang isa iniisip, I'm a failure, kaya sumuko. Yung isa naman, I'll improve, kaya mas nagsipag pa. Parehong sitwasyon, pero magkaibang pananaw, magkaiba rin ang resulta. Kaya mindset is everything. Ang object relations theory naman, nakafocus sa relationships, lalo na sa early bonds with caregivers. Ang batang lumaking may secure attachment, kadalasan nagiging confident adult. Pero kapag insecure ang attachment, mas mahirap magtiwala sa iba paglaki. Sa madaling salita, kung paano tayo kumokonekta ngayon, nakaugat yan sa kung paano tayo inalagaan noon. At syempre, biological theories. Paalala nito na ang utak, genes, at hormones natin ay malaki ang epekto sa pagkatao. Kahit identical twins na pinaghiwalay mula pagkasilang, madalas may pagkakapareho pa rin ng personality. Mula dopamine levels hanggang evolutionary survival traits. Biology plays a big role in shaping who we are. Recap time. Madaling tandaan ang 7 major theories gamit ang TBHCOB. Trait, behavioral, humanistic, cognitive, object relations, at biological. Iba-iba man ang lente, sama-sama nilang ipinaliwanag ang puzzle ng human personality. So, alin sa mga theories na ito ang feeling mo pinaka-naglalarawan ng personality mo? Comment below. At syempre, follow for more brainy bites of psychology, like, comment, and subscribe.